Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon ngayon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo sila at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila sa laban sa kanya, ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasaliwa. Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Nakalulungkot ngunit mainam na tanggapin na may mga taong may ibang pakay sa likod ng waring matuwid na gawain. Sa mata ng madla, ang isuplong ang isang taong nahuli sa pangangalunya. Kung tutuusin, kung hindi natin alam kung ano ang pakay ng mga nagdala sa inaakusahang babae sa harap ng Panginoon, pupurihin tiyak natin sila. Mahuhusay silang tagapagpatupad ng batas. Ngunit nag-iiba ang sitwasyon kapag alam natin ang punot dulo ng usapin. Kaya pala nila dinala ang babae kay Jesus upang subukin siya kung anong gagawin niya, kung palalayain ba niya o hindi, upang sa gayoy siluin o ipitin siya. Gayunman, alam nating hindi napasilo si Jesus sa kanilang patibong. Bagkus, ipinamukha niya sa kanila ang kanilang totoong hangarin. Mabuti na lang at may natitirang hiya at katapatan ang mga naroroon at isa-isang nagsilisan. Pagsasagawa. Huwag tumulad sa mga kunwaring matutuwid, ngunit abala sa paninilo o panghihiya sa iba, habang itinatanggi makasalanan din sila. Magpakumbaba at mangumpisal. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.